So mga tol, matapos pong ma-surgery si Junto Nakatani sa fracture niya sa orbital bone na natamo niya sa laban kay Naoya Inoue, mukhang tuloy-tuloy na po ang paggaling ni Nakatani. Sinabi ni Nakatani na okay daw yung kanyang vision at maganda daw ang recovery niya. Unti-unti na nga po nagbabalik si Junto Nakatani sa pagtitraining. Ganun pa din daw yung plano niya. Mananatili pa rin daw siya sa Super Bantamweight Division at maging World Champion pa rin sa Super Bantam. Kung bibigyan nga daw siya ng pagkakataon na makalaban niya muli si Naoya Inoue, gusto daw niya yan at para makaganti daw siya sa pagkatalo niya. Samantala, gusto naman po makalaban ni Ramon Cardenas si Junto Nakatani. Yan po ang sagot ni Cardenas noong tanungin siya ni Robert Garcia kung sino ang gusto niyang sunod na makalaban. Matatandaan na naka-sparring na po ni Ramon Cardenas si Nakatani, kaya alam na ni Cardenas kung ano yung kakayanan ni Junto Nakatani. Si Cardenas din ang pangalawang boksingero na nagpabagsak dito kay Naoya Inoue. So magandang laban din po yan mga tol kapag natuloy. Sa kabilang banda naman mga tol, nito nga lang pong June 22, nag-celebrate ng birthday si former WBC Featherweight World Champion Mark Magsayo. Nagpalipad siya ng lobo at nag-wish na sana daw maging World Champion siya muli. So baka sa Super Boxing na po ang target na belt ni Magsayo dahil dyan na po siya lumalaban ngayon. Sana bago matapos ang taon na ito, mapalaban na si Magsayo sa World Championship. Sa ibang banda naman mga tol, may report po na lumalabas ngayon na maglalaban daw itong si Rolly Romero at Teofimo Lopez. Dedepensahan daw ni Romero ang kanyang WBA welterweight world title dito kay Lopez at sa August daw yan magaganap. So yan po ang aabangan natin. Kung August yung laban, malapit na po yan, isang buwan na lang. Sa kabilang dako naman mga tol, may sagot po si Rolando D sa mga fans ni Emma Bacosa Pacquiao. Pinagtanggol po kasi si Emma ng mga fans niya noong sabihin ni Rolando D na dapat daw si Perez pa ang magreklamo dahil maraming beses daw bumagsak itong si Eman na hindi daw nabilangan. Tapos yung score pa ng isang judge, tabla pa. Dagdag pa ni Rolando D mga tol, hindi naman daw intentional yung suntok ni Perez sa batok ni Eman, kaya dapat daw hindi magreklamo itong si Eman sa gab. So hindi nga po dyan sumang-ayon ng mga fans ni Eman at pinagtanggol si Eman. Sinabi nila na ilang beses daw sinuntok si Eman sa batok at kitang-kita naman daw na dinaya si Eman. Dahil dyan mga tol, muling nag-post itong si Rolando D at ito po yung pagkakasabi niya. O sa mga fans ni Baby Boy dito, agree na ako sa inyo, magaling na yung bata. Lahat ng kinalaban niya, malalakas. Deserve talaga niya yung title shot. Yung kalaban niya sa belt, yun talaga yung top contender sa belt na yun. At siya talaga dapat panalo dun kung hindi siya nabatukan. Napapagod na ako sa sobrang haba niyong talata sa wall ko eh. Oo, tama na kayo. Mali ako. Huwag na kayo mag-comment sa wall ko. So yan po ang pagkakasabi ni Rolando D mga tol. Ayaw na niya makipagtalo sa mga fans ni Eman at tinawag pa niyang baby boy itong si Eman. Samantala, sinabi po ni Casimero na kay Inoue na daw lahat ng belt. Yung WBC, WBO, IBF at WBA. Tapos sa kanya na lang daw yung Ring Magazine belt. Panay nga po mention ni Casimero sa Ring Magazine. Kaya siguro yan nasabi ni Casimero mga tol. Bukod tanging Ring Magazine lang po kasi ang pumapansin kay Casimero. Kaya parang yan na po ngayon ang target ni Casimero. Hindi na nakapagtataka kapag sa susunod na laban ni Casimero manalo ulit siya ng impresibo. Malamang ipasok na siya ng Ring Magazine sa ranking. Baka nga gawin pang ambassador si Casimero ng Ring Magazine kapag tuloy-tuloy ang magandang panalo niya.